It's me again, Preciosa Vlogs! Ayan. It's been a while na wala po akong upload sa aking channel, sa aking YouTube channel, kasi nga po sa hindi po nakakaalam, ako po ay nagbuntis. Apo. At kinarek ko nga po masyadong aking pagbubuntis dahil first time po na pagdadalang tao ko po yon. Kaya naman po ay for my safety, ganun din po sa aking baby. Kaya hindi po muna ako nakakapag-vlog po nung mga nakaraang buwan. Pero ngayon, muli po akong magbabalik. At meron po akong i-share sa inyo. As a first time mom na po ako ngayon, dahil first baby nga lang po namin, ang i-share ko po sa inyo ay yung talagang experience ko na po talaga sa aming baby. Na siguro po yung iba naka-experience na o hindi pa po nakakaalam yung gantong sitwasyon. Ano po? Kaya naman po umpisahan na po natin ang ating video. Disclaimer lang po, hindi po ako pedia, hindi po ako nurse or doctor, wala po ako sa medical fields. Pero ito po ay true experience lang po talaga. Dahil nga po, may baby na nga po, talaga naman na katakot-takot talaga yung mga na-experience pala na hindi mo ina-expect na nangyari po talaga pala yun sa mga baby. Ano po ba yung tinutukoy ko? Ito po ay yung tawag na umbilical hernia. Correct me if I'm wrong, pero yun po yung pagkakabasa ko kasi nung nagsisearch po ako tungkol doon. So, ganito po kasi yung nangyari yun. 1 month and a half po si Teo, nung napansin po na asawa ko na parang umuumbok po talaga yung pusod ng aming baby. So, since nandun po kami nung time na yun, nung napansin ng asawa ko, nandun po kami sa bahay ng bayaw ng mga biyanan ko, katabi po namin yung hipag ko. Tinanong namin kung normal lang daw, kung normal lang po yung pusod na yon na medyo umuumbok na po siya ng konti. Sabi naman po ng hipag ko, ay normal lang naman daw po yon. So, hindi po kami nag-alala. So, since nung mga sumunod-sunod ng araw na ganyan, magto 2 months na po si Teo, napansin na po namin talagang lumaki na po talaga yung pusod ng baby namin. Ito po yung video, papakita ko sa inyo. Yan po yung nag-uumpisa na po siyang lumaki, yung pusod po ng aming baby. Wala naman sugat. So, ayun nga po. Nung nangyari na po yun, syempre nag-alala po ako dahil first time mom. So, ang una ko po talagang ginawa dahil ganito po talagang ginagawa ko. Kumukuha po ako ng idea sa YouTube channel din po talaga. Malaking tulong po din po talaga ang YouTube channel. At nag-search po ako sa mga nanay, or kung meron na po talagang nangyayari dito sa Pilipinas or sa ibang mga magulang na ganon sa mga baby. Ano po? So, ang una ko pong na-search ay ito po, sa ibang bansa, na Pidya. Nakita ko po dun sa video niya na tulad nga din po kay Teo. So, ginawa ko, at meron din pa po akong isang Pinay mom na napanood. Hindi ko na po na-save yung ano po niya ng video na nakalimutan ko po pangalan, sorry. So, ang ginawa ko po, ginaya ko po yung ginawa din po nila sa baby para hindi po ako kabahan at hindi daw po kabahala pag ganun daw po yung meron sa pusod ng baby po ninyo. So, ang ginawa ko po, ang sabi po doon, pag pinisil mo daw po yung pusod at malambot at hindi po masakit, hindi ka daw po dapat mag-alala. Ano po, hindi daw po dapat ikabahala. So, ginawa ko po kay Teo yun habang siya'y tulog. Table po siya, talagang okay po yung pusod niya. Hindi po ganun nalaki. Hindi po siya nalaki. Kumbaga, nagiging malambot po talaga siya. So, ang ginawa ko po, lumiit, na malambot. Ang ginawa ko, pinindot ko nga po siya na ganyan. Ginanyan ko po yung pusod ng aking baby. Nangyari naman po ay malambot talaga siya. At saka, hindi daw po dapat masakit. So, ginanyan ko nga po, pinisil ko po na ganyan yung pusod po ng aking baby. Hindi po siya naibo. As in, wala po talagang, hindi naman po masakit. So, ibig sabihin, hindi po masakit nung pinindot ko po siya kasi hindi po siya naibo. So, it means na is po yung pakiramdam ko na hindi po dapat ako kabahan na ganon. So, ang nangyari, nakita po ng mga hipag ko dito, mga biyanan ko, ganon. Siyempre, hindi pa po sila nakakita talaga ng ganong pusod. As in, kahit naman po ako as a first time mom, kahit sa mga pamangkin ko, hindi po ako nakakita ng ganong pusod talaga na lumobo. So, nung mga nakarang nagulat na po yung mga hipag ko, dahil ganito na po kalaki, actually hindi pa po dyan, maliit pa po dyan sa picture na yan. Hindi ko po kasi na-picturean yung talagang as in lobong-lobo. Nagulat yung mga hipag ko na sabi ko, ipa-check up nyo na yan, ganyan, delikado yan dahil pusod, which is true din naman po talaga.
Pero ako, may ideya na po ako kung ano po yun. Sinabi ko po sa kanila ganyan, para sa kahanuhan na lang din po ng mga tao o mga biyanan ko po dito, mga hipag ko, pina-check up po namin si Teo. So, since nandun na po kami sa Pidya, ginawa din po ng Pidya yung ginawa ko. Ganun, pinisil din po niya. Malambot naman daw po at hindi naman daw po masakit. So, it means safe, wala naman daw po kababahala sa ganun po. Ang explanation po ng Pidya sa amin ay, ang tawag nga daw po talaga doon ay umbilical hernia. So, ang ano po ba yung umbilical hernia? Ito daw po ay luslos sa pusod. Opo, luslos daw po yon. Hindi lang po yun doon sa baba ng private part po ng lalaki ang nagkakaluslos, kundi ganun din po sa pusod. Yun po explanation, sa pusod po ng baby, nagkakaluslos din daw po yun. Kasi daw po, yun po ay fluid na hindi daw po na fully develop dun sa loob ng tiyan ng aming baby. So usually, nangyayari daw po yun talaga sa mga, yun nga po, yung hindi na po fully develop at ganoon din po yung mga premature baby na nangyayari. Sa kanila daw po yung ganon. 10% sa 100% daw po ng mga babies na ganon ay nagkakaganon daw po talaga. Nagkaka-umbilical hernia. So, yun nga, nangyari naman po sa aming baby. Kaya, yung nangyari po yan talagang, takot ako talagang isipin ng mga ginawa po namin. Talagang inaano ko na lang po talaga yung sarili ko na gagaling yun, gagaling. Dahil sabi na po ng doktor, wala daw po yung gamot, wala ka daw dapat ilagay, as in kasi daw po ay magkukusa daw pong babalik yon. So, yung mga, sabi po ng doktor, 1 year observation daw po ang gagawin sa pusod ng aming baby. Kasi, pag 1 year daw po hindi pa bumabalik, dun lang daw po pwedeng operahan. Pero yung mga buwan lang daw po yung mga babies, hindi daw po required o hindi pa po inaano ng doktor na operahan kasi nga po, weak pa po ang katawan ng baby. Ano po? So, ang nangyari po, yun daw po ay sa mga napanood ko, nag-search pa po ako na nag-search, sabi po ng napanood ko, 5 months daw po yung pinakamaaga na babalik sa dati yung pusod ng baby. Kasi meron daw po talaga nangyayaring 1 year to 3 years old na naumbok pa rin po yung pusod ng baby. Doon daw lang daw po nawawala yung umbilical hernia. Kumbaga, as in malaki na po yung mga baby, maumpok pa rin po yung pusod nila. Pero thanks God din po talaga, ang laki po talaga ng nagagawa ng mga panalangin. Ano po? Kasi nga po, diyan na po kailangan talagang panalangin. Kasi sabi po ng doktor, hintayin lang daw pong bumalik ang pusod dun sa dati. Kaya naman po ay talagang araw-araw pray ng pray, nililihans ko po talaga yung kamay ko dun sa sa pusod ng aming baby na bumalik na po sa dati. Kasi talagang umpok na po, ang laki na po talaga. Kung nakikita niyo po yun sa picture, ayan, maliit pa po yan. Mas malaki pa po dyan yung talagang yung buwan ng 3 months hanggang 2.5 months to 3 months. Yan talaga, ang laki po talaga. Lalo po pag umiiyak, talagang lumulobo po talaga siya. Kasi pag, kung ang si Teo naman po ay pag easy po yung katawan niya, parang umuupis po yung pusod, lumalambot po siya, nagkukulubot, tapos lumiliit. Pero once na po na umiyak, talagang lumulobo po yung pusod. Kaya talagang nakakatakot po tignan. So, ang ginagawa daw po ng iba ay sinasapakan daw po ng 5 piso ang pusod, tas tinatalian. Which is, sabi po ng Pidya, wag daw pong tatakpan or wag daw po maglagay ng kahit ano para daw po makahinga ng maayos ang pusod o ang tiyan po ng baby mo. So, hindi ko po talaga nilagyan ng kahit na ano, kahit ng iba po sinasabi sa akin na lagyan ko, pero hindi ko po talaga nilagyan kasi nga yun daw po sabi ng Pidya, di ba? Sundin po natin ang ating mga Pidya kasi alam po nila yung mas makakabuti. So, yun po ang ginawa ko. Thanks God po talaga, si Teo po ay 5 months na po ngayon si Teo. So, bago po siya 5 months, ay bumalik na po sa dati, mga 2 weeks ago. 2 weeks ago po yun. Nung napansin ko po na bumabalik na po sa dati talaga, ganito na po yung itsura ng pusod ng baby po namin ngayon. So, nung nawala na po yung pusod, nung luslos na yon, doon naman po, dumapa na po ngayon si Teo. Doon po dumapa ang aming anak.
Which is, no, okay lang naman daw po kung sakasakali pong nandun pa rin po yung umbilical hernia, eh okay lang naman daw po kahit dumapa yung baby. Kahit daw po maipit, okay lang kasi lumalambot naman po yun, di po ba? Eh sabi po, nung nakita po namin na bumalik na po sa normal yung pusod po ng baby namin, dun naman na po yung time talaga na dumapa na po si Teo ng kusa. Kaya naman po, thanks God talaga, wala pong imposible sa panalangin. Ano po, sa mga nanay po na nakaka-experience po ng ganito, ay wag po kayo mawalan ng pag-asa, mag-pray lang po na mag-pray dahil hindi po natutulog ang Diyos, kundi napapakinggan po niya yung mga panalangin natin. Ano po, kasi ako ginagawa ko po talaga, araw-araw po talaga ako nagpipray, nililihans ko po yung kamay ko sa pusod po ng aming baby. Kaya naman po, thanks God po talaga, bago po siya mag 5 months, ay bumalik na po sa dati yung pusod po ng aming baby at nakakadapa na rin po siya ngayon. So, yun lang po. Sana po ay may natutunan po sila sa aking video. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, ay nawa po ay mag-subscribe na po sila sa aking YouTube channel, Preciosa Vlogs. Pa-like and share na rin po hanggang sa susunod po na ating video. Bye-bye! Thank you!